Nagmamadaling gumalaw ang umaga sa eskolta. Tuloy-tuloy ang kadyot ng FX, siksika ng mga taong pasok opisina at tila naniniklop ang init ng Agosto kahit bagong sikat pa lang ang araw. Sa gitna ng agos ng mga taong nakaslacks at blazer, may isang lalaking kapansin-pansin ang hakbang. Hindi matulin, paikot-ikot ang kanang paa tuwing bumabagsak at tila may ritmong hindi sumasabay sa unisono ng sidewalk. Ang pangalan niya ay Ernesto Nestor Villanueva, 38 anyos, naka-beige na polo at kupas na itim na messenger bag. Hindi kalakihan ng katawan, medyo nakalubog ang balikat at may maliit na pilat sa kaliwang sentido. Alaala pa ng pagkakadula sa basang sahig noong 8 taon siya, dahilan ng bahagyang spinal injury at permanenteng muscle spasticity sa kanang hita. Kasabay niya sa paglakad ang pangkat ng 4 na kaopisina galing sa isang outsourcing firm sa Yauhan Building, sina Trish, Sam, Nicole at Carlo. Bawang kapit, usapan ng inatupag habang pa-Menlo Park ang biro sa isa't isa. Habang dumaraan si Nestor, tumigil saglit si Trish. Kinilig sa nakitang punit na laylayan ng pantalon ng lalaki at ibinulong kay Nicole. "Uy, grabe, tingnan mo yung lakad. Parang naliligaw yung tuhod niya." Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Napahagikik si Carlo na sa halip ay tinakpan pa ang bibig para hindi marinig ng iba. Sinakyan agad ni Sam. Siguro wala na talagang makuhang trabaho kaya pinapasok kahit sino. Baka messenger. Hindi yun ang unang beses na may tumawa sa kanya dahil sa lakad. Sa buong buhay ni Nestor, sanay na siyang napagkakamalang lasing pagkagabi o sabit ng jeep sa umaga. Pero ngayong araw, mas nanlilit siya kaysa karaniwan. May dalang 3 sobre ng X-ray film at 3 supot ng gamot na ipapadala niya sa free clinic sa Tondo. Punong-puno ang bag at sira ang zipper. Gusto sana niyang sumakay ng Grab, pero mahal. Kaya nilakad na lang niya mula Doroteo Jose Station hanggang Timog Escolta. Sa parehong sidewalk, patuloy ang 4 na magkakaibigan sa paglalakad. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na klak! Nabagok si Nestor sa nakalabas na bakal ng drainage grill. Binitiwan ng sobre, naggaluran sa kalsada ang 2 X-ray at lumatag ang isang supot ng antibiotic capsule. Kumalat sa sahig ang kulay tsokolating bote at dinamputin niya agad si Nestor, pakikipag-agawan sa rumaragasang tsinelas at takon ng mga nagmamadali. "Oy, kuya, dahan-dahan naman!" Sulyap ni Nicole, ngunit naglalakad pa rin ng diretso. Samantala, napikon si Carlo at nagkomento ng medyo malakas. "Ayan kasi, may kota ang MMDA sa mga baku-bakong kanal. Tapos may extra moves pa si... Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Naaksidente ka ba?" Hindi sumagot si Nestor bagkus nagpasalamat sa isang matandang nag-abot ng lumaylay na X-ray. "Salamat po, Nay!" Agad niyang itinupi iyon. Pilit pinipigilan ng panginginig ng kamay bitbit ang bote. Umalis na lang siya nang walang imik. Mas mabilis pang tinapakan ng sapatos ni Samang natapong kapsula kaysa sa pagbilang niya ng 3. Makalipas ang 15 minuto, nakarating ang 4 sa labi ng Evercrest Tower. 3 bloke ang layo sa kinauupuan nila. Isang 58 palapag na gusali kung saan naroon ang lantad na fasad ng RC Orthopedic Center, isa sa pinakamalaking pribadong ospital sa Maynila na ang unang 10 palapag ay outpatient wings. Dito nakaschedule si Sam para sa follow-up X-ray ng pilay niya, 2 linggo na ang nakaraan. Sa labas ng elevator, maagang nagkape ang mga receptionist at nagrereklamong tardy si Sam. Ay nako, kung ang trainee pa kanina ang nag-X-ray ko, baka puro glare yung film ko. Pagbukas ng pinto ng Clinic 4B sa 3 palapag, sinalubong sila ng receptionist na si Ate Gwen. "Good morning, Sir Sam. Mauna lang po kayo sandali. Tatawagin kayo ng nurse. Si Doc Nestor Villanueva po ang magbabasa ng resulta ninyo." Napasipol si Carlo. "Uy, sikat yun, di ba? Yung sumali sa medical mission sa Zamboanga. Yung orthopedic oncologist na gumagawa ng limb-saving surgeries." Tumandong si Ate Gwen.
Siya po yun, isa sa pinakabata pero pinakamagaling sa center. Umupo sila, tila na-excite. Si Trish ay nag-scroll sa phone at nag-search. Guys, itong Doc Nestor pala yung viral noon na kinuha ng US hospital pero mas piniling manatili rito at tumulong sa PGH. Nag-ilaw ang mga mata ni Nicole. Wow, katapat niya yung mga taga St. Luke's Church. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng consultation room. Lumabas si Nurse Pia, tumingin sa listahan. Mr. Sam Ramos, pasok na po. Tumayo si Sam, inayos ang polo, medyo kinakabahan sa magiging basa ng x-ray. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang lalaking nakaupo sa harap ng illuminated film viewer. Kayo manggi, nasa kasimplihang polo rin, naka-messenger bag na bahagyang nakabukas. Humarap siya, ngumiti ng marahan at sa isang iglap para silang hinigop ng deja vu. Ang doktor na kaharap nila ay walang iba kundi ang lalaking tinawanan nila kanina, si Ernesto Villanueva. Ngayon ay Dr. Ernesto Villanueva, board top-notcher sa orthopedic surgery, fellowship trained sa microvascular limb salvage sa Cleveland Clinic, at supervising consultant ng MRC Oncology Wing. Umalingaw-ngawang tahimik na gulp na sabay nilang nilunok. Sa ibabaw ng lamesa, nakalatag ang parehong x-ray films na nahulog kaninang umaga. Malinis, walang lupi. Maingat pala niyang inayos bago ipinasok sa viewer. Muli niyang hinaplos ang papel na may basang mantsa pa ng ulan sa gilid, itinapat sa ilaw at tumingin kay Sam. Mr. Ramos, anunsyo niya sa boses na kalmado. Halos pamilyar ang tono. Mabuti po at dinala niya to kaagad. May hairline fracture pa rin sa fibula pero progressing na ang callus formation. Ibig sabihin, gumagaling. Pero kailangan nating iwasan ang pagyapak ng mag-isa ng bigat ng walang tungkod at brace. Baka mag-collapse yung cortical bridging. Ire-refer ko kayo sa physiotherapy sa baba, thrice a week. Pinindot niya ang recorder, kinumpirma ang instructions. Nagliwanag ng makalawa ang ilaw ng viewer. Pinatay na niya. Umupo at nag-type sa laptop. Pagkatapos ay tumingin sa apat na nakaupo. May tanong po ba kayo? Wala ni isang makasalita. Si Trish, ang pinakamabungganga kanina, ay hindi makatingin ng diretsyo, tila may batong nakabara sa lalamunan. Si Nicole naman ay pinipisil ang strap ng bag na parang magrarosaryo. Si Carlo namumutla, iniikot sa pagitan ng hinlalakit, hintuturo ang ballpen na may logo ng kumpanya nila. Si Sam, na dating tawa ng tawa, ay napapikit, kumakabog ang dibdib, parang biglang sumikip ang kwarto. Tahimik na ninabot ni Dr. Nestor ang reseta. Tinapik ng dahan-dahan ng gilid nito. Kung walang tanong, ipapaskan ko lang ang medisina. Pupwede na kayo mag-counter sa labas. Huwag mag-alalang lalala pa yan, basta't sundin nyo lang. Sa wakas, si Sam ang unang nagsalita. Paos. Dok, pasensya na po kanina. Sa labas, hindi namin alam. Huminto siya, nauubos ang hangin bago pa tumama sa argumento. Napatingin si Nestor sa kanya, tiniklok ang mga kamay at maingat na ngumiti. Yung ngiting hindi panalo, pero hindi rin talo. Yung parang nahinog sa tagal ng pag-intindiha kapwa. Madalas po ako mapagkamala ng ano-ano, pero ang mahalaga na ipapakita ko sa mga pasyente ko na may pag-asa pa ang buto nila ang akala nila ay hindi nalalakasan. Baka ganito rin po sa atin. Ang mga judgment natin minsan buto ring basag, pwedeng maghilom kung bibigyan ng pagkakataon. Walang makatingin ng diretsyo, pero isa-isa silang tumanong. Bago sila lumabas ng pinto, nagsalita ulit si Nestor sa boses na pabulong, ngulit mariing tumagos. Ingat po kayo sa paglakad nyo. Walang masama sa mabagal na hakbang basta diretsyon direksyon. Pagkatapos ng duty, hinubad ni Nestor ang white coat at ibinulsa ang stethoscope. Tinawagan niya ang volunteer coordinator sa Tondo. Atelita, on the way na ako. Nadala ko na po yung Augmentin, Clindamycin, sa kayong dalawang x-ray ng batang si RJ. Naglakad siya palabas ng ospital. Bumalik sa parehong sidewalk na pinagdaanan niya kaninang umaga. Pinagmamasdan niya ang mga taong nakahilera, iba't ibang bilis. May nauuna, may naghaharang, may nagmamadali. Sa bawat patlang ng ingay ng kalsada, naririnig niya ang sariling tahip ng syapulas. Tug, klak, tug, klak. Ang rhythm ng lakad na minsan tinawanan, ngunit ngayon ay parang metronom ng tiwala. Mabagal, sadyang iba, ngunit tiyak at tuloy-tuloy. Sa di kalayuan,
Nakita niya ang 4 na magkaibigan na papauwi na mula sa klinik. Nakita rin sila, nagkatinginan, inangat ni Carlo ang kamay na warin ibig sabihing nay, "Dok, salamat." Wala silang masabi, tila hindi sapat ang salita. Tumanong lang si Nestor, sapat na yon. Humihigpit ang hawak niya sa messenger bag, sa kanya inilapit sa dibdib. Sa loob ng supot, kalansing ng bote ng antibiotic, alaala kung bakit siya naglalakad patondo. Habang palubog ang araw at dumidilim ang silhouette ng mga gusali, nagsimulang magsindi ang ilaw trafiko. Ang buong syudad ay naging kulay kahel at ginto, parang sinag na tumatagos sa magaspang na salamin. Minsan lutang, minsan bintana, pero kapag tinanaw mo mula sa tamang anggulo, nagiging lente ng pag-asa. Sa mga lanap ng aspalto, may isa pa ring lalaking hindi pantay ang hakbang, ngumit sa bawat tug, klak niya, ay may buhay na natutuwid, may butong naghihilom, may aral na binibigkas. Ang anyo, tulad ng buto, maaaring mabasag, ngulit ang dignidad, kapag pinaalsa sa pasensya at karunungan, hindi kailanman mamamatay, kundi lalago, hihilom at magbibigay daan sa isang hakbang na bagat kakaiba ay magdadala ng pag-asa sa bawat tunog nito. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!